ni dating Senator at ngayon Education Sunny Angara. Sa tinaguriang DPWH Leaks, isa sa mga napansin namin ang isang multi-purpose building na parehas pinondohan ng milyon-milyong piso. Napondohan na dati, tapos popondohan ulit ngayon. Kumbaga, doble pondo, ganon. Sa Alam niyo, magkaiba mga kababayan, dito po sa Billionaire News, malupit pong mga mag-imbestiga ito. Talaga pong malupit magsihanap ng mga ebidensya itong mga nasa Billionaire News ho. ang mga taon. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Hannah T. Umexit man sa Senado, tila may mga pabaon umano para kay dating Senador Sunny Angara. Ayon kasi sa source ng Billionaire News Channel, bago raw siya naging Deputy Secretary noong July 2024, nagpa-allocate pa raw ito sa proposed budget para sa 2025. Yan na. Kailangan sagutin niya ito, mga kababayan. Total, binibigyan naman po sila ng pagkakataon na sagutin po yung mga yan para i-depensa yung kanilang sarili. At least, alam natin, di ba? Na tayong mga sumusuporta sa kanya, alam natin kung paano, mga bossing, i-depensa. Kung hindi ho sasagot at puro iwas, paano yun? Ang papasok sa utak nating lahat, naku po, mukhang sablay talaga si Idol Ilan umano rito ang lumalabas ngayon sa DPWH leaks file na nakalap ng DNC kung saan 105 projects ang nakalistang si Angara umano ang proponent pagdating pa lang sa National Expenditure Program o NEP. 92 sa 105 na ito mga proyekto sa Aurora. Ang kilalang bayan niya. balwarte ng mga Angara. Tig-anim naman sa Iloilo at Bohol. Yan, totoo yan. Sabi ni Sir Jorge Edralin, hindi naman daw masama ang insertion basta mapaliwanag ng maayos ang proyekto at talagang nandun yung proyekto. Di po ba? Hindi ginos. Hindi dinaya, mga bossing. Matotal, nasa 2 billion pesos ang mga proyekto. Sa DPWH leaks, kay Angara nakapangalan ang mayorya ng mga proyekto pagdating sa hanay ng mga senador. Corroborated ang listahang ito sa 2025 NEP ng DBM at DPWH contracts. Kapansin-pansing marami sa mga ito ay nakapailalim sa mga Ako po, medyo napansin niya ni Senador Panfilo Lacson, yung BIP at SIPAG. karaniwang pinopondo ng SIPAG at BIP. Ito ang Major Infrastructure Program names ng DPWH para pondohan ang iba't ibang infra projects. Ang BIP at SIPAG ang una ng finlag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tila nagkanda lobo-lobo ang budget sa mga nakaraang taon at nagduduplicate kahit pare-pareho naman daw ang layunin ng mga proyekto nito. Sabi ni Viola G, ang hindi mag-like magiging kamukha ni Digo. Uy, gusto nyo ba yon? Hindi, para sa mga DDS, gwapo naman si dating Pangulong Duterte. Pero para dito sa mga nakasubaybay at nanonood dito sa channel na to, ayaw yatang makamukha. Kaya bahala kayo. Gusto nyo maging kamukha, 245 yung ating like, gawin nyo ng 1,000. Nagdo-double appropriations tayo under different programs, but yung mga projects pareho rin, different programs but same projects. Sa aming pagsusuri sa DPWH leaks, karamihan ay mga construction ng multipurpose building sa Aurora at pagsasagawa ng mga kalsada roon. Pero tila walang station Ang bigat halos karamihan, lahat. Minsan napapaisip na talaga tayong lahat, mga bossing 'Di ba? Napapaisip tayo lahat. Bakit itong mga ito nagkakandara pa, gumagastos ng mga bilyon-bilyon, gumagastos ng daang milyong piso para lang manalo sa pagkasenador. Paano naman kaya nila mababawi etc. sa halagang 300,000 na sweldo? Ano po? Sa halagang 300,000 na sweldo kada buwan, paano nila mababawi yun? Tingin ko ang sagot dyan, mga bossing, eto, yung mga ganitong mga proyekto na meron silang mga kupit. number sa mga ito. Lumitaw sa aming pagsisiyasat ang isang proyektong may kapareho ng pangalan noon pang 2022.
2022 na magkaroon ng construction ng isang multi-purpose building na ito sa luwal sa Kasiguran, Aurora na nasa 5.2 million pesos. Pero ganun din ang 520 million pesos. Tama ba? pangalan ng 4.8 million worth of project na ito para sa 2025. Sinisika pa namin makakuha ng paglilinaw mula sa mga opisyal ng luwal tungkol dito. Una nang ibinalita ng BNC na ayon sa aming source, nagbuhos umano ng infra project si Angara Sabaler nung siya ay Senate Finance Committee Chair. Sa aming pagsisiyasat noon, napansin na rin namin ang tila nauulit na completed projects mula Paulit-ulit. Lalakihan ko nga para makita natin. Paulit-ulit na proyekto. 2022 Tapos paulit-ulit na po. hanggang 2024 sa Aurora. Lumitaw ang pangalan ni DepEd Secretary Angara sa flood control mess dahil sa di umano'y deliveries ng 12% kickback ng projects na para raw sa kanya. Naging transaksyon daw ito ni flood control whistleblower Roberto Po, ayan pa si Bernardo sa umano'y protege ni Angara na si dating DepEd Undersecretary Trigiv Olivar. Angara 5 noon kung tawagin ng aming source ang 5 naiuugnay kay Angara pagdating sa insertions sa national budget. nangunguna, ano? Na nooy mga bata umano ni late Senator Edgardo Angara sa Senado, ang ama ni Secretary Sonny. Kabilang doon si Olivar. Sinubukan namin kunin ang pahayag ni Angara Diyan, at least bibigyan ho sila ng pagkakataon na sagutin po yung mga nakita nito pong Bilyonaryo News. Pero Angara tungkol dito nang i-ere namin ang Angara 5 story. Pero hindi siya tumugon sa amin at sa halip nag-tweet na wag daw idamay ang patay na dahil hindi naman ito makakasagot. Nananatiling bukas ang BNC sa panig ni Angara. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. alam niyo po, importante din yung sumasagot sila diyan sa mga news na yan. Bakit to? Lalo na kagaya niya, napipick up natin yung mga balita ho nila. Ngayon, na ibablog po natin. Ngayon, na ipapaliwanag po natin kahit si Mark Ramos hindi naman po marunong magpaliwanag sa inyo, naiintindihan niyo po, no? Kumbaga, tayo mismo malalaman natin kung yung dahilan kung bakit yung mga ginawa nila yung ganito or ganito, kung bakit meron silang mga proyekto na ganito, kung natapos ba nila. Pero mas inaano ho nila mas pinipili ho nila na manahimik. Paano naman yun? Di ba? Anyway mga bossing, dahil nga po nabanggit na din yung pangalan ni Senador Panfilo Lacson mga bossing eto, dumako tayo kay Senador Panfilo Lacson mga kababayan. Isang panayam, sinabi niyang base ito Ito. Panfilo Lacson. Bayan Box, hindi maleta ang ginamit sa di umano'y pagde-deliver ng kickback sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Senate President Sandali.